Labis ang tuwang naramdaman ni Chris sa kasalukuyan sapagkat sa wakas ay natagpuan na nga niya ang babaeng matagal na nga niyang hinahanap. Ang babaeng yun ay si Yula at ang dating kasintahan ni Chris. Nakangiti naman si Chris habang malaya nga niyang pinagmamastan si Yula sa hindi kalayuan sa isang park. Kahit nasasabik siyang lapitan ito at yakapin ay kinontrol na nga lamang niya ang kanyang sarili. Dahil batid niya sa kanyang sarili na hindi rin naman siya nito makikilala gawa ng kanyang kakaibang itsura. Siya kasi ay nagpapanggap na isang pulubi. Wala na kasi siyang ibang maisip na paraan kundi ito lamang. Miss na miss kita, Yula. Yan ang mahinang sambit ni Chris sa kanyang sarili habang patuloy pa rin na tinatanaw ang babaeng mahal niya. Napalitan ng lungkot ang napawing ngiti sa mga labi ni Chris nang bigla nga niyang natanaw ang mga magulang ni Yula na siyang rason kung bakit nga sila nagkahiwalay dati. Matindi kasi ang hidwaan ng kanilang mga magulang kung kaya't pati ang kanilang pag-iibigan ni Yula ay hinahadlangan. Kaya heto siya, humantong sa paraan na magpanggap bilang isang pulubi nang sa ganun ay malaya nga niyang makita si Yula. Hi po. Kagad na naalis nga ang atensyon ni Chris, kina Yula ng may isang batang babae ang sumulpot nga sa kanyang harapan. Ano pong pangalan niyo? Inosenteng tanong nga ng batang babae. Cheska. Hindi pa man nakakasagot si Chris, sa batang babae ay may isa pang batang lalaki ang tumakbo patungo sa direksyon nila. Nandito ka lang pala. Akala ko nawala ka ni. Ani nga ng isang batang lalaki. Kuya Charles, I'm big girl na kaya hindi naman ako mawawala eh. Pagraraso naman ni Cheska sa kanyang kuya. Ang mga bata, pwede ko bang malaman kung ilang taon na kayo? Sabat na nga ni Chris dahilan upang sa kanya mapunta ang atensyon ng dalawang bata. 6 years old na po kami. Kambal po kami ni Kuya Charles. Nakangiting sagot nga ni Cheska. Napangiti nga si Chris sa batang babae. Nung una pa lang napansin na nga niya ang pagkakawangis ng magkapatid sa isa't isa. Sa kadahilanang sila nga ay magkapatid. Magkambal pala sila. Napatingin naman si Chris sa batang lalaki kung saan nakatitig lamang ito sa kanya. Nang bigla rin itong magsalita. Gusto niyo po bang inyo na lang po tong ice cream ko? Baka lang po nagugutom kayo eh. Sinulyapan nga ni Chris ang hawak ni Charles na ice cream na doon na nga lamang niya napansin. Huwag po kayong mag-alala, malinis naman po to. Hindi ko pa naman po to nababawasan eh. Sambit pa nga ng batang si Charles. Ngumiti si Chris at akmang tatanggapin na nga sana niya ang ice cream nang bigla na lamang may tumawag sa mga bata at ganun na lamang ang kaba niya nang lumapit nga sa kanila si Yula. Mga bata, nandito lang pala kayo. Akala ko kung saan kayo napadpad. Wika nga ni Yula sa mga bata. Sorry po, Mami. Nakita po kasi namin siya eh. Mukha po siyang kawawa. Usal naman ni Cheska na tinutukoy nga ay si Chris. Ilang beses na palunok si Chris habang nakatitig nga lamang kay Yula. Hindi niya akalain na nasa harapan na nga niya ngayon ang babaeng mahal niya. Ngunit namutawi nga rin sa kanyang pagtataka nang tawagin nga ng batang si Cheska si Yula na Mommy. Mga anak mo sila? Tanong nga ni Chris kay Yula habang hindi makapaniwala ang tono ng kanyang boses. Hindi nga inalis ni Chris ang mga mata niya kay Yula. Hanggang sa tumingin nga sa kanya. Opo, mga anak ko nga po sila. Sagot nga ni Yula dahilan upang bahagyang mamuo nga ang mga munting luha sa mga mata ni Chris. Hindi siya lubos makapaniwala na nagkaroon na pala ng mga anak ang babaeng mahal niya at kambal pa ito. Kung sa bagay, ilang taon nga ba naman silang nagkawalay at hindi nakita. Kaya naman hindi malabong mangyari
na magkaroon nga ng ibang kasintahan si Yula. Okay ka lang po ba? Bigla ka po yatang natulala. Nag-alalang tanong nga ni Yula kay Chris. Kahit na nabibigla pa rin ay pinilit nga ni Chris ngumiti at patatagin ang sarili. Mommy, bigyan po natin siya ng pera para makabili po siya ng food. Biglang usal naman ni Cheska. Oo nga po, Mommy, mukhang nagugutom na po yata eh. Tsaka bigyan na rin po sana natin siya ng damit. Sobrang dumi po kasi ng suot niya. Pagsang-ayon naman ni Charles sa kanyang nakababatang kapatid. Tipid na napangiti nga si Yula sa sinabi ng kanyang anak. Sige, gagawin ko yan. Bibigyan natin siya ng pera para makabili siya ng pagkain at bibigyan din natin siya ng mga damit para may maisuot siya. Ani nga ni Yula, kaya naman natuwa nga ang mga bata. Kahit na gulantang pa rin si Chris, sa kanyang nalaman ngayon lang, natatouch pa rin ang puso niya dahil sa kabaitan ng mga bata. At hindi na nga siya magtataka kung bakit mabubuti ang mga ito dahil mabuti rin ang kanilang ina. Kaya nga niya minahal na ganito. Yula! Isang boses nga ang tumawag sa pangalan ni Yula, kaya napalingon sila sa mag-asawang patungo nga sa kanaroroonan nila. Ma, pa, bakit po? Usisa naman ni Yula. Sa mag-asawa na kanya palang mga magulang. Kailangan na kasi nating umuwi. Kanina ko pa, hinahanap kayo eh. Tugon nga ng ina ni Yula. Nang biglang mabaling nga ang atensyon nito kay Chris. Sino tong kausap ninyo? At napakadumi. Maarteng boses nga nauntag pa nga ng ina ni Yula. Sinalubong nga ni Chris ang tingin ng mga magulang ni Yula. Sa isip-isip niya, hindi pa rin talaga nagbabago ang mga to. Tulad pa rin ng dati na masyadong mapangmataas. Ma, gusto lang po silang tulungan ng mga anak ko. Nakakaawa rin naman po kasi siya eh. Tugon naman ni Yula. Mga apo, hindi ba ilang beses ko nang sinabi sa inyo? Don't talk to strangers, lalo na sa isang pulubi. Baling nga ng ina ni Yula sa mga bata. Lola, hindi naman po siya masamang tao eh. Depensa naman ni Charles. Charles po kahit na, hindi natin siya kalala. Mamaya kung ano pa ang pakay niyan sa'yo. Puno nga ng panghuhusgang wika nga ng ina ni Yula habang nandidiring nakatingin kay Chris. Tama si Ellen. Sabat naman ng ama ni Yula na si Michael. At saka kailangan na rin nating umuwi para makapagpahinga na kayo, lalo na at malapit ng gumabi. Dagdag pa nga nito. Tama, kaya halina kayo mga apo, umuwi na tayo. Yaya naman ni Ellen kasabay nga ng pagkuha nga niya sa dalawang bata at umalis. Naiwan naman si Yula na bakas nga sa mukha ang pagkahabag para sa lalaking pulubi. Pasensya ka na sa kanila. Paumanhin nga ni Yula kay Chris. Pero wag kang mag-alala. Babalikan ka naman namin eh. Hindi ka naman siguro mawawala sa lugar na to, hindi ba? Tumango-tango lang naman si Chris bilang tugon. Mabuti. Bukas babalik kami rito. Ng mga bata. Pangako tutulungan ka namin pero sa ngayon, kailangan na muna naming umuwi. Salamat ah. Tanging nasabi na nga lamang ni Chris. Tinawag nga ni Yula ng kanyang mga magulang, kaya naman kaagad na nga siyang sumunod sa sasakyan. Nawala ang ngiti nga sa mga labi ni Chris habang pinagmamasdan ang sasakyan na papalayo. Kung saan lulan nga si Yula at ang kanyang pamilya. Kaagad ding kumilos nga si Chris patungo sa kotse niya at sinundan ng sasakyan ni Yula hanggang sa huminto nga ito sa isang bahay. Alam na nga ni Chris kung saan sila nakatira, sa tulong na nga rin ng kanyang mga tauhan. Medyo nahirapan pa nga ang mga tauhan niya dahil kailan lang nila nahanap si Yula. Ma, bakit gano'n naman yung mga sinabi niyo kanina? Mahinahong kumpronta nga ni Yula sa kanyang ina pagpasok nila sa bahay. Alin? May nasabi ba akong mali, Yula? Pinoprotektahan ko lang naman kayo ng mga apo ko. Hindi niyo kilala yung taong yun. At saka napakadumi ng pulubing yon. Paano kung may dalangang kung anumang sakit yun? Eh di mahawa ka pa.
pati na rin ng mga apo ko. Pagrarason pa nga ni Ellen. Your mother is right, Yula. Iniingatan niya lang kayo. Wala namang masama sa ginawa niya dahil sadyang marumi talaga ang pulubing yon. Pagsang-ayon naman ng ama ni Yula. Hindi na nga nakasagot pa si Yula sa mga magulang niya. Wala nga siyang nagawa kundi ang magbuntong hininga na nga lamang. Nagtungo siya sa kanyang kwarto na iniisip pa nga rin ang lalaking pulubing nakita nila sa park. Hindi niya kasi maiwasan ang makaramdam ng habag doon. Nakokonsensya nga siya dahil nilait pa nga ng lalaki ng mga magulang niya. Mommy? Napalingon nga si Yula sa pintuan kung saan nakasilip nga ang ulo ng magkapatid ng kambal na sina Cheska at Charles. Pwede po ba kaming pumasok? Paghingi nga ng permiso ni Cheska, ngumiti si Yula at tumango. Oo naman, hali kayo rito mga anak. Pumasok nga sina Charles at Cheska, saka sumampa nga sa kama kung saan nakaupo si Yula. Mommy, paano pa pala yung pulubi? Hindi po natin siya natulungan, nakakaawa po siya. Umpisang wika nga ni Charles sa kanyang mommy. Kaya nga po, mommy, paano siya mukhang wala pong ibang tutulong sa kanya? Usal naman ni Cheska, nabatid sa tono ang kanyang awa para sa pulubi. Mga anak, huwag kayong mag-alala, okay? Babalikan natin siya bukas. Nangako ko sa kanya. Kanina bago natin siya iniwan na babalikan natin siya para tulungan. Kaya wag na kayong malungkot. Sabi nga ni Yula sa kanyang mga anak. Talaga po? Ibig pong sabihin babalikan po natin siya bukas at matutulungan pa po natin siya? Tuwang-tuwa nga na bulalas ni Charles. Makikita pa po natin siya, mommy? Saad naman ni Cheska na labis din ang pagkatuwa katulad nga ng kanyang kapatid. Oo naman mga anak, hindi naman natin siya pwedeng biguin, lalo na't nangako ko sa kanya na babalikan natin siya at tutulungan. Pero may pakiusap sana ako sa inyo mga anak. Ano po yun? Sabay na tanong nga ng magkapatid. Kung maaari, wag na muna nating sabihin o ipaalam sa mga lola at lolo ninyo yung mga balak natin. Baka kasi kapag nalaman nila pagbawalan tayong makita ulit yung lalaki kanina. Alam niyo naman ang lola at lolo niyo, di ba? Masyadong protective. Kapag nagkataon hindi na natin matutulungan yung lalaki. Wika pa nga ni Yula sa kanyang mga anak. Huwag ka pong mag-alala, mommy. Hindi po namin sasabihin ni kuya kina lola yung mga plano natin. Secret lang po natin yun. Kuya, secret lang natin to, okay? Bulong pa nga nito sa kapatid niyang si Charles. Tumango-tango naman si Charles kaya lumawak ang ngiti ni Yula dahil sa pagiging mabait at masunurin ng kanyang mga anak. Sayang lang at wala rito si Daddy. Paniguradong gusto niya rin natulungan yung pulubi kanina. Nakangusong wika pa nga ni Cheska na siyang hindi inaasahan ni Yula. Kaya nga for sure, nice din na tumulong ni Daddy katulad ni Mommy. Mommy, nasaan po ba talaga si Daddy namin? Hindi na po ba natin siya makikita? Biglang tanong naman ni Charles. Nabigla si Yula dahil muli na namang nasali sa usapan ng ama ng kanyang mga anak na kadalasan ay pilit nga niyang iniiwasan. Ngunit alam niyang darating at darating pa rin talaga sa pagkakataon na mababanggit ng mga ito ang kanilang ama. Katulad na lang ngayon. Kaya naman hindi alam ni Yula kung paano sasagutin si Charles. Mga anak, sa ngayon hindi ko pa rin talaga alam kung kailan babalik ang daddy niyo Pero sigurado ko na balang araw babalik din ang daddy niyo, okay? Tanging sagot na nga lamang ni Yula. Bahagya nga na nakonsensya dahil kailangan niyang mag-imbento ng kwento o magsinungaling sa kanyang mga anak upang hindi nga sila masyadong malungkot. Kahit na hindi naman talaga siya sigurado kung makikita pa ba nila at makakapiling ang ama ng mga bata. Ikinulong na nga lamang ni Yula ang kanyang mga anak sa kanyang mga braso hanggang sa sumapit na nga ang bukas. Yaya, sina mama at papa? Tanong nga ni Yula sa isang katulong na siyang kasalukuyang naglilinis sa sala. Umalis po sila Ma'am Yula May pupuntahan lang daw po sila. Sagot naman ng yaya.
Kailan daw po sila babalik? Usisa pa nga ni Yula. Baka pumamayang gabi pa po ang balik nila, ma'am. Pero hindi po sigurado. Tugon nga ng yaya. Ganun ba? O sige, maraming salamat yaya. Muling ang nagtungo si Yula sa kanyang kwarto, kung saan naroon na nga ang kanyang mga anak at nakabihis na. Sakto mga anak, wala ngayon ang lola at lola nyo. Umalis sila, kaya naman malaya rin tayong makakapunta sa park. Excited na anunsyo nga ni Yula sa mga bata. Talaga po, Mommy? Yay! Hiyaw nga ni Cheska na pumalakpak pa nga dahil sa labis na pagkatuwa. Tara na mga anak, umalis na tayo. Yaya nga ni Yula sa mga ito at sumakay na nga sila sa isang kotse kung saan si Yula mismo ang nagmamaneho. Bago nga sila magtungo sa park, pumunta muna sila sa isang mall upang mamili nga ng mga damit at pagkain para sa lalaking pulubi na kanilang nais tulungan. Sobrang excited nga ng mga bata kaya naman kaagad din silang dumiretso sa park. Pagkababa nila sa kotse ay kaagad nilang hinanap ang lalaking pulubi. Subalit bigo nga silang makita ito. Ha? Mami, nasan na kaya siya? Bakit wala siya dito? Malungkot na tanong nga ni Cheska. Hindi kayo umalis siya kahapon dahil hindi natin siya kaagad natulungan? Saad naman ni Charles. Pero sinabi ko naman sa kanya kahapon na babalikan natin siya dito. Hindi naman siguro siya mawawala sa lugar na to. Wika nga ni Yula na patuloy pa rin ginagala nga ang kanyang paningin sa paligid at umaasang makikita nila ang lalaking yun. Hindi nawawalan si Yula ng pag-asa. Kaya naman patuloy pa nga rin silang naghahanap at nagtanong-tanong sa mga tao na nasa park. Hindi pwedeng hindi nila makita ang lalaking yun dahil ganun na lamang ka-excited ang kanyang mga anak na tulungan nga ito. Samantalang sa isang magarang kotse na nakaparada sa isang tabi, ay naroon nga si Chris na siyang hinahanap nga ni Yula. Habang nasa loob ng kotse, natanaw ni Chris si Yula, pati na nga rin ang dalawang batang magkapatid. Napaisip nga si Chris at kanyang napagtanto na baka siya nga ang dahilan kung bakit naroon ang mag-ina. Dahil nangako nga sa kanya si Yula na babalikan siya ng mga ito upang tulungan. Hindi na nga niya sinayang pang oras at siya ay nagbihis na nga sa loob ng kanyang kotse mismo. Sinuot niya ang damit na sinadya nga niyang dumihan at punitin. Dinumihan niya rin ang kanyang katawan at mukha gamit ang uling na siyang ginamit nga niya upang dumihan ang kanyang suot na pantalon para hindi nga siya makilala. Sa isang banda naman ay tila ba tumigil na nga sa paghahanapang mag-ina. Mami, mukhang wala na po yata siya rito. Paano na po yan? Saan na po natin siya hahanapin? Malungkot na nga nabigkas si Cheska. Si Charles naman ay hindi nagsalita. Ngunit bakas din sa mukha nito ang kalabis na kalungkutan. Ibinaling ni Yula sa ibang direksyon ang kanyang paningin. Dahil isa sa pinakaayaw nga niyang masaksihan o makita ay sa tuwing nalulungkot nga ang kanyang mga anak. Humugot nga ng isang malalim na buntong hininga si Yula nang hindi naasahan. Nakita nga niya sa di kalayuan ang isang lalaking marumi at yun ang pulugbing kanina pa nga nila hinahanap. Teka, yun siya! Bulalas nga ni Yula. Natinuro pa nga si Chris. Napalingon din kaagad ang magkapatid. Nakambal sa direksyon na tinuro nga ni Yula. At doon nakita nga nila ang lalaking pulubi na nakaupo nga sa isang bench. Mommy, siya nga po yan! Hiyaw naman ni Cheska. Mabigla na lamang tumakbo papunta roon. Sumunod naman si Charles, kaya naman kaagad din silang sinundan ni Yula habang bitbit nga ang pagkain at mga damit na binili nila. Oh, nandito pala ulit kayo. Kunwaring nabiglang reaksyon nga ni Chris nang lapitan nga siya ng mag-ina. Mabuti at nandito ka pa. Ang akala namin hindi ka na namin makikita eh. Nakangiting wika nga ni Yula sa kanya. May mga binili po kaming damit at pagkain na para po sa inyo. Sabi naman ni Cheska na tila ba sabik na sabik. Ito mga damit at pagkain para sa'yo. Inabot nga ni Yula ang mga paper bags
na siyang malugod namang tinanggap ni Chris. Nandiyan na rin yung mga pera para may magamit ka na rin if ever na may gusto kang bilhin. Dagdag pa nga ni Yula. Biglang umupo nga naman sa tabi ni Chris ang batang si Cheska na kanya pang ikinagulat. Teka, madumi ako. Saad nga ni Chris. Ngunit ngumiti lamang si Cheska sa kanya. Umupo na nga rin si Charles sa tabi ng kapatid niya at ganon din si Yula na naupo rin mismo sa tabi ni Chris. Pero marumi nga ako eh. Wika muli ni Chris kay Yula. Ano naman ngayon? Tugon naman ni Yula. Hindi pa kayo natatakot sa akin? Tanong pa nga ni Chris. At bakit naman kami matatakot sa'yo? Besides, mukha ka namang hindi masamang tao. Don't worry, hindi kami mandidiri sa'yo. Tao ka rin. Saka masaya kaming tulungan ka. Ani nga ni Yula habang nakangiti. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Chris. Habang magkatitig nga sila ngayon ng babaeng mahal na mahal niya. At ang ngiting yun ni Yula na sobra nga niyang namimiss dahil matagal na nga panahon na rin niya na hindi na silayan yun. Umiwas na nga lamang ng tingin si Chris dahil baka hindi pa nga niya makontrol ang kanyang sarili. Oh, etong pagkain. Pwede naman natin tong pagsaluhan. Ani nga ni Chris. Patukoy nga sa mga pagkain na dala ng mag-iina. Talaga po? Sakto nagugutom na po ko eh. Sabad naman ni Charles na hinimas pa nga ang kanyang tiyan. Natawa na nga lamang si Yula kaya naman sinimulan na nga nilang pagsaluhan ng mga pagkain. Habang kumakain ay biglang natigilan si Chris nang bigla na lamang magdikit ang mga braso nila ni Yula. Tila ba nakaramdam siya ng boltahe ng kuryente sa kanyang buong katawan. Ayos ka lang ba? Anong problema? Usisa nga ni Yula nang mapansin nga niya na biglang natigilan si Chris. Ayos lang ako. Tanging sagot na nga lamang ni Chris habang kinakabahan. Hindi kasi siya makapaniwala na kasama niya ngayon ang babaeng mahal niya na matagal na nga na panahon niya na hinanap. Kasama pa nga ang mga anak nito na sobrang mababait. Sana nga siya na lang ang ama. Ngunit kaagad ding nakaramdam ng munting lungkot si Chris dahil alam nga niyang wala rin naman siyang lugar sa puso ni Yula ngayon sapagkat batid niyang napalitan na nga siya ng ama ng mga bata. Gayunman ay masaya na nga siya at kontento dahil nagkaroon pa rin siya ng pagkakataong makasama si Yula kahit na siya ay nagpapanggap lamang bilang isang pulubi. Higit sa lahat lalo na nga rin siyang humahanga sa babaeng mahal niya dahil katulad kung paano niya ito nakilala noon ay tunay na mabuti pa rin ang puso at kalooban nito. Siya nga pala, ano nga palang pangalan mo at saan ka nakatira? At kung may matitirhan ka ba? Tanong nga ni Yula. Hindi nakasagot si Chris. Hindi niya kasi ito napaghandaan. Naisip lang niyang magpanggap na pulubi ngunit hindi niya naisip ang pangalan o kahit ano pa mang impormasyon na pwede niyang gawin para sa sarili niya. Hindi rin naman kasi niya akalain na makakasama nga niya ang babaeng mahal niya at makakausap niya pa ito. Kaya ngayon hindi niya alam kung paanong sasagutin nga ang mga tanong ni Yula. Okay lang kung hindi ka komportableng sagutin. Naintindihan ko naman. Ani nga ni Yula matapos nga niyang mapansin ang biglang pagtahimik ni Chris. Salamat. Bigkas nga ni Chris at nagsimula na nga ulit silang kumain. Ilang sandali pa ay may naisip nga si Chris kaya naman nagtanong na siya. Mabuti at ayos lang ang asawa mo na nandito kayo. Asawa? Tila ba nagulantang nga na usal nga ni Yula. Oo, yung daddy ng mga bata. Dagling nag-iwas ang tingin si Yula bago sumagot. Ang totoo niyan, hindi namin siya kasama. Kumunot nga ang noo ni Chris sa kanyang narinig. Ano ibig mong sabihin? Bakit hindi niyo siya kasama? Puno ng pagtatakang tanong pa nga ni Chris. Simula pa nung ipinanganak po kami, hindi na po namin nakilala at nakita man lang yung daddy namin. Biglang sabat nga ni Cheska sa pinag-uusapan nga ni na Chris at Yula. Ang sabi po ni Mommy nasa malayo raw po si Daddy at hindi po namin alam kung kailan po siya babalik sa amin pero sigurado po kami na babalik din po siya. Dagdag pa nga ang sabi ni Cheska. Hindi na nga napigilan pa ni Yula ang kanilang anak sa pagkukwento at katulad ng mga bata ay may parte rin sa puso ni Yula na umaasa
na talagang babalik pa nga ang daddy nila. Hindi na nga rin nakaimik pa si Chris dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nalaman. Nais pa sana niyang magtanong subalit batid niyang hindi na rin ganoon kakomportable pa. Si Yula na pag-usapan nga ang tungkol sa bagay na yun. Siya nga pala, malapit na ang birthday ni na Cheska Charles. Gusto ko nang imbitahan ka. Ayos lang ba yun sa'yo? Makakapunta ka kaya? Pang-imbita nga ni Yula kay Chris. Matapos ang ilang oras. Please, pumunta ka po. Mas magiging masaya po kami ni Kuya Charles kung nandun ka rin po sa kaarawan namin. Pamimilit nga ni Cheska kay Chris. Pero baka hindi ako welcome sa inyo. Nag-aalinlangan naman na tugon ni Chris. Kung iniisip mo sina Mama at Papa, wag mo silang isipin, bisita ka namin nila Cheska at Charles kaya wala rin silang magagawa pa. Besides, birthday ng mga anak ko yun. Akong bahala sa'yo basta pumunta ka. Ani nga ni Yula. Ilang segundo bago tuluyang tumango si Chris, senyales nga ng kanyang pagpayag. Lumawak naman ang ngiti ng magkapatid na kambal lalo na si Yula. Nagpaalam na nga rin sina Yula sa kanya upang umuwi. Nang makaalis na nga sina Yula at ang mga bata ay dagling bumalik si Chris sa loob ng kanyang kotse. Dala nga ang mga binigay sa kanyang pera, mga damit at pagkain ni na Yula. Sobrang saya ng pakiramdam niya dahil kahit na sa mga maiksing oras lamang nakasama niya ang babaeng pinakamamahal niya. Magkagayon man, ay muli naman siyang natigilan ng maalala nga niyang tungkol sa ama ng mga bata. May isang bagay nga siyang naiisip ngunit hindi naman siya sigurado, kaya kailangan nga niya munang kumalat ng iba pang impormasyon. Sa kabilang dako naman masayang nakauwi si na Yula at ang mga anak niya. Subalit napalitan din kaagad ng gulat at kaba ang kanilang munting kasiyahan nang bumungad nga sa kanila ang nagtatanong ng mga mukha ni na Ellen at Michael. Ma? Pa? Nakauwi na po pala kayo? Utal nga na tanong ni Yula sa kanyang mga magulang. Buong akala nga niya kasi ay sa gabi pa nga makakauwi ang mga ito dahil iyon ang sinabi ng yaya na kanyang pinagtanungan pero naalala niyang hindi nga rin pala ito sigurado. Saan kayo nanggaling? Agad na tanong nga ni Ellen, ang ina ng babae. Napalunok si Yula at hindi nakasagot. Saan kayo nagpunta? Muling tanong nga ni Yula. Ma, ipinasyal ko lang po yung mga bata. Bigla po kasi silang nagyaya na lumabas eh. Hindi ko naman po matatanggihan ng mga anak ko. Pagsisinungaling nga ni Yula. Nagkatinginan ng mga magulang ni Yula at napabuntong hininga na nga lamang. Pinag-alala niyo kami. Sana man lang nagsabi ka sa amin, Yula. Ani nga ni Michael. Pasensya na po pa, hindi na po mauulit. Paumanhin nga ng babae. Ipinaakyat na nga ni Yula ang kanyang mga anak. Sa yaya nito, kaya naiwan nga sila sa sala. Siya nga pala, umalis kami ng papa mo para kausapin yung organizer para sa birthday ng mga apo ko. Kinausap na rin namin yung iba pang mga importanteng bisita para siguradong makapunta sila. Salaysay pa nga ni Ellen. Mabuti naman po kung ganon. Tiyak na magiging masaya ang mga anak ko sa araw na yon. Excited na pa naman po kami dahil sa mga bisitang pupunta. Turan nga ni Yula. Bisita? Sinong bisita? Takang tanong naman ni Ellen. Umawang ang bibig nga ni Yula nang mapagtanto nga niya kung ano ang sinabi niya. Dahil sa pagkatuwa, hindi niya napigilan na madulas tungkol sa bisita ng kanyang anak. Wala po. Akit na po muna ako sa kwarto. Medyo napagod po kasi ako sa pamamasyal namin ng mga bata. Sige po. Pamamaalam nga ni Yula at saka nagtungo nga sa kanyang kwarto. Naupo si Yula sa kama habang iniisip yung lalaking pulubi na tinulungan nga nila ng kanyang mga anak na lingid sa kaalaman niya ay si Chris pala. Naalala niya ang sandaling nagkatitigan nga sila sa mga mata. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya noon dahil tila ba naalala nga niya ang dati nga niyang kasintahan. Yula, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Namimiss mo lang talaga siya. Sita pa nga ni Yula sa kanyang sarili at ipinilig-pilig nga ang ulo. Lumipas nga ang ilang araw at sumapit na nga ang kaarawan ng magkapatid na kambal na sina Charles at Cheska. Ang araw kung saan hinihiling nga palagi
ng magkapatid na sana makapiling na nga nila ang kanilang ama. "Mga anak, happy birthday, ready na ba kayo?" Bungad nga ng babae sa kanyang mga anak na pasukin nga niya ito sa kwarto ng mga to. "Opo, Mommy," sabi nga na hiyaw nila Charles at Cheska. Napangiti si Yula habang pinagmamasdan ng mga anak niya na siyang inaayusan at binibihisan ng kanilang yaya. Subalit unti-unti ring naglaho ang ngiting yon ni Yula nang maisip nga niyang ang bilis lumipas ang panahon. Parang kailan lang kasi nang isilang nga niya ang anak niyang kambal tapos ngayon malalaki na sila. 1 taon na naman ang nadagdag sa edad nila. Bigla na lamang pumatak ang munting luha ni Yula nang sumagi sa isip niya si Chris. Naisip niya kasi na sana kasama rin nila ito. E di sana nasusubaybayan nga rin ni Chris ang paglaki ng mga anak nila. "Mommy, okay ka lang po ba?" Nag-aalalang tanong nga ni Charles sa kanyang ina nang lapitan nga niya ito. "Oo naman anak, okay lang ako." "Tapos na ba kayo? Halina kayo, pumunta na tayo sa garden. Dahil malamang kanina pa tayo hinihintay ng lolo at lola ninyo, lalo na ng mga bisita." Aya nga ni Yula sa mga bata. "Mommy, sa tingin mo po ba darating po siya?" Biglang tanong nga ni Cheska habang patungo nga sila sa garden. Bahagyang napaisip naman si Yula dahil hindi nga niya alam kung sinong tinutukoy ni Cheska. Nang bigla niyang maalala ang bisita nilang lalaki. Yung tinulungan nila sa park. "Siguro naman darating siya anak. Tayo mismong nag-invite sa kanya eh. Kaya dapat lang na dumating siya." Tugon naman ni Yula. Sinalubong nga ng mga taong mga anak ni Yula kaya naman nagstay nga muna siya sa isang tabi dahil marami kasing nagigiliw at natutuwa nga sa mga anak niya. Napaka-cute naman kasi. Nagpalingalinga naman si Yula at madalas na nga rin siya kung sumalyap sa entrance na animoy may hinihintay. Hindi rin niya maintindihan ang sarili kung bakit maski siya ay hinihintay nga rin talaga ang pagdating ng pulubi. Sadyang magaan lang talaga ang loob niya para sa lalaki. "Yula?" Lumingon nga si Yula sa isang lalaking biglang bumanggit sa pangalan niya. Napangiti naman siya nang makita si Lloyd na siyang kaibigan niya kung saan ang mga magulang nito ay kaibigan din ng magulang ni Yula. "Lloyd, buti nakarating ka." Natutuwang usal ni Yula at niyakap nga ang binata. "Of course, hindi naman ako pwedeng mawala sa special day ng twins." "Saka ayaw mo ba talagang pumayag na akong maging daddy ng mga anak mo?" Biglang hirit pa nga ni Lloyd kaya bahagyang natigilan si Yula. "Biro lang." Biglang bawi rin ni Lloyd at tumawa pa. "Ay, kahit kailan ka talaga, Lloyd." Singhal nga ni Yula sa binata na siyang hinampas nga niya sa braso. "O siya, maiwan na muna kita rito. Alam ko namang may hinihintay kang bisita." Makahulog ang turan nga ni Lloyd. "Ha? Anong hinihintay ka riyan?" Kunot noong pag-de-deny naman ni Yula. "Huwag ka nang mag-deny. Kanina ko pa kaya napapansin na parang may hinihintay ka." "Sino? Manliligaw mo?" Panunukso pa nga ng binata. "Ay, sumalis ka na nga sa harapan ko, nangaasar ka na naman eh." Bulyaw ni Yula sa binata at saka pinagtulakan nga palayo. Habang si Lloyd naman ay natatawa na nga lamang din na tila ba tuwang-tuwa pa sa panunukso kay Yula. Ilang sandali pa, bigla na lamang may narinig na kung anong komosyon. Si Yula kaya naman dahil sa curiosity ay pinuntahan nga niya yun upang malaman kung anong nangyayari. At doon niya nakita ang isang lalaki na animoy may kung anong sakit dahil sa paraan nga kung paano ito iwasan ng mga tao at pinandirihan. "Nasaan ba ang guard? Bakit may nakapasok na taong grasa dito?" Sigaw nga ng ina ni Yula na lubos din ang pandidiri sa lalaki. "Lumayas ka dito, alis!" Pagtataboy pa nga rin ni Ellen sa lalaki kaya naman lumapit nga si Yula upang pigilan ang kanyang ina. "Ma, tama na po!" Pag-awat nga ni Yula. "Huwag naman po kayong ganyan sa kanya. Hindi naman po siya masamang tao eh. Bisita po namin siya, ma-invited siya." Ilang beses nga na napakurap si Ellen dahil tila ba hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig sa mga sinabi ni Yula. "Oh my gosh, Yula! Ano na naman ba ang pumasok sa isip mo at inimbita mo ang pulubing yan dito sa pamamahay natin? Sa araw pa talaga na to? Sa birthday ng mga apo ko? Nasisiraan ka na ba ng bait para magdala ng tao rito
na hindi mo naman gaanong kakilala. At tignan mo, nakakadiri ang itsura niya. Napakarumi niya. Patuloy nga. Napangalipusta pa nga ni Ellen. Please Ellen, huwag naman kayong mag-iskandalo. Nakakaya sa mga bisita. Mahinahong awat naman ni Michael sa kanyang asawa at anak. Lola, wag na po kayong magalit kay Mami. Mangiyak-ngiyak nga nasambit naman ni Cheska na siyang lumapit nga sa kanyang inakasama ang kanyang kapatid na si Charles. Kami rin po mismo ni Kuya ang nag-imbita sa kanya. Gusto po kasi namin ni Kuya na nandito po siya sa birthday namin. Dugtong pa nga ni Cheska. Tama po ang kapatid ko, Lola. Kaya wag na po kayong magalit kay Mommy at sa bisita. Usal naman ni Charles na tila ba maiiyak na nga rin sa mga nangyayari. Nakaramdam na nga rin ng awa si Ellen para sa kanyang mga apo kaya naman wala na nga siyang ibang nasabi pa. At nag-walk out na nga lamang na siyang sinundan naman ni Michael. Ayos ka lang ba? Tanong nga ni Yula kay Chris at tumangulang si Chris bilang tugon. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po siya masamang tao, ako na pong bahala sa kanya. Ituloy niyo na ang party. Nakangiting baling nga ni Yula sa mga bisita. Bumalik ang mga bisita sa kaninang ginagawa nga nila. Naging maayos din naman ang lahat sa tulong na nga rin ng kaibigan ni Yula na si Lloyd. Nagtungo naman sina Chris, Yula at ang kambal na magkapatid sa sala. Mabuti naman po at nakapunta kayo rito. Sobrang saya po namin ni Kuya dahil nandito ka po. Bulalas pa nga ni Cheska habang nakaupo sila sa sofa kasama si Chris. Hindi naman kasi pwedeng hindi ako pumunta sa kaarawan ninyo. Ang unfair naman nun dahil tinulungan niyo ako. Wika naman ni Chris. Happy birthday nga pala sa inyong dalawa, Charles at Cheska. Bati pa nga ni Chris sa mga bata. Thank you po! Sabay nga natugon ng magkapatid. Pasensya ka na nga pala sa mga sinabi kanina ni Mama ah. Ganun lang talaga siya. Hindi ka kasi namin kakilala kaya ganun na nga lamang ang naging reaksyon niya. Overprotective lang talaga siya pagdating sa amin. Ako nang humihingi ng dispensa sa mga nangyari kanina. Singit nga ni Yula sa usapan. Ayos lang yun. Naintindihan ko naman ang mga magulang mo. Ani na nga lamang ni Chris. Pero curious lang ako. Nasaan pala yung pera na ibinigay ko sa'yo at yung mga damit na binili namin para sa'yo? Huwag mo sanang mamasamahin ha. Pagkaklaro pa nga ni Yula. Yung pera na binigay mo, hindi ko yun ginalaw. Ganon din yung damit. Pasensya na kung nagpunta ako rito na ganito ang itsura, na marumi. Pasensya na kung nagkagulo sa party. Dahil sa akin, na kayo kung saan naman ni Chris. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ayos lang naman, inaintindihan ko naman. Nakagat na nga lamang ni Yula ang kanyang pangibabang labi dahil sa pagka-guilty. Tila nasaktan pa yata niya o na-offend yata ang lalaki. Ngunit hindi naman yun ang ibig niyang sabihin. Curious lang naman talaga siya kung bakit hindi nito ginamit ang pera at mga damit na binigay nila. Hindi kasi nila alam ang dahilan ni Chris kung bakit. Malamang kasi ay mabubuking nga siya kapag nilinis nga niyang sarili o magpunta nga siya na maayos ang suot. Tiyak na makikilala nga siya ni Yula at ang mga magulang nito. Kaya naisip nga niyang magpunta sa birthday party sa ganoong anyo. Matapos nga ang munting pag-uusap nilang yun sa sala, bumalik na nga sila sa hardin para mag-blow ng candles sina Charles at Cheska. Nag-wish nga munang magkapatid bago sila sabay na umihip nga ng kandila sa tig-isa nga nilang cake at nagpalakpakan naman ng mga tao. Ano naman yung wish nyo ngayon, mga bata? Usisa naman ni Lloyd sa kanila. Winish po namin na sana makita at makasama na po namin si Daddy. Tuwang-tuwang nga nasagot nga nila. Hay, kailan ba ninyo matatanggap na hindi na ninyo makikita ang walang kwenta nyo nga mga apo? Biglang sabi na naman ang ina ni Yula na siya namang ikinalungkot ng kambal. Napayuko na nga lamang si Yula dahil sa sinasambit ng ina. Sino ba ang ama ng mga bata? Biglang tanong nga ni Chris habang nasa likuran lang niya si Yula. Napalunok si Yula at marahan ngang nilingon ng lalaki. Yung daddy ba nila? Ayaw ba ng mga magulang mo sa daddy nila? Tanong pa nga ni Chris. Marahang tumango si Yula. Oo
Hindi kasi magkasundo ang mga magulang namin ng boyfriend ko noon. Kaya naman pinaghiwalay lang kami. Isinilang ko ang kambal na walang kinikilalang ama. Ganon din ang ama nila na hindi man lamang nalaman na may mga anak siya. Ni hindi ko nga alam kung nasan siya ngayon eh. Malungkot na tono nga ng boses na kwento ni Yula. Tila sumikip ang dibdib ni Chris sa mga narinig. Ngayon ay kanya na ngang napatunayan na siya nga talaga ang ama ng mga bata. Hindi na nga makayanan pa ni Chris ang emosyon na kanyang nararamdaman kaya naman walang pagdadalawang isip na nilisan nga niya ang hardin. Napuno naman ang pagtataka si Yula sa biglaang pag-alis ng lalaki kaya naman dagli nga niya itong sinundan. At naabutan nga niya ito. Sandali! Tawag nga ni Yula sa lalaki. Huminto naman sa paglalakad si Chris at hinarap si Yula. Anong problema? Bakit bigla ka na lang umalis? May nagawa ba ako masama? May nasabi ba ako masama? Nagtatakang tanong ni Yula. Umiling-iling lang si Chris. Gusto mo bang mag-usap muna tayo kahit ilang minuto lang? Alok nga ni Chris na siyang hindi inaasahan ni Yula. Gayon pa man pumayag na nga rin si Yula at naupo na nga sila sa isang bench. Hindi ba tinanong mo sa akin kung anong pangalan ko? Panimula nga ni Chris kaya naman napatingin nga sa kanya si Yula na siyang nakaupo nga sa tabi niya. Oo, sasabihin ko sa iyo ngayon kung anong totoo kong pangalan. Ang pangalan ko ay Chris. Sambit nga ni Chris dahilan upang umawang nga ang mga labi ni Yula at bahagyaring namilog ang kanyang mga mata. Nabalot nga sila ng katahimikan matapos ngang sabihin ni Chris kung anong pangalan niya. Samantalang si Yula hindi pa rin nagbabago ang reaksyon. Sa bagay, ikaw ba naman na marinig mo ang pangalan ng dati mong nobyo? Nilingon na nga ni Chris si Yula dahil hindi na nga ito nakaimik pa. Anong problema? May mali ba sa pangalan ko? Patay mali siyang tanong nga ni Chris. Nag-aalala nga namang umiling si Yula. Kapangalan mo kasi yung... Sino? Sinong kapangalan ko? Pagputol nga ni Chris sa sinasabi ni Yula. Natila pa inaiinip na nga. Ibinuka nga ni Yula ang kanyang bibig at animoy sasagot na nga sana nang bigla namang may tumunog sa cellphone. Nagtaka pa si Yula kung kanino yon dahil hindi naman niya dala ang kanyang telepono. Hinanap pa nga niya kung saan nang galing ang tunog at labis ang kanyang pagtataka nang makita niya ang lalaking katabi na inilalabas nga ang cellphone sa sariling bulsa at ang teleponong yun mismo ang lumikha ng tunog. Teka, may cellphone ka? Puno nga ng pagtatakang usisa nga ni Yula kay Chris. Sino ba naman kasi ang magkakala na ang isang pulubi ay magkakaroon ng isang mamahaling cellphone? Gulat nga rin ang reaksyon ni Chris dahil sandaling nawala sa isipan niya na nagpapanggap nga pala siya bilang isang pulubi. Kaagad siyang napatayo at itinago muli ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon. Kailangan ko na palang umalis. Mauna na ako. Nagmamadaling paalam nga niya kay Yula at tuluyan na ngang lumisan. Naiwan nga si Yula na takang-taka pa rin hanggang sa may napansin nga siya na isang bagay sa bench na kaninang inuupuan nga ni Chris. Dahan-dahan niyang dinampot ang isang bracelet habang nasa palad nga niyang bracelet na yon habang tinititigan nga. Bigla na nga lamang niyang napagtanto ang isang bagay. Bakit ganun? Bakit parang katulad dito ng couple bracelet namin ni Chris? Ate, nahihiwagaan nga niyang tanong. Upang makasigurado nga, dagling tumakbo pabalik ng bahay nila. Si Yula dala nga ang bracelet saka pumasok sa kanyang kwarto. Naghalungkat nga siya ng mga gamit niya roon sa bawat drawer hanggang sa natagpuan nga niya ang kanyang hinahanap. Ang bracelet niya na siyang kapares ng bracelet ni Chris noon. Ipinagkumpara niya ang bracelet na yon sa bracelet na hawak niya na naiwan ng lalaking kausap niya kanina na nagpakilala na Chris. Hindi niya alam kung anong iisipin nang magkatulad ang bracelet na yon. Posible bang nagkataon lang ang lahat? Christine ang pangalan, tapos parehas pa ng couple bracelet namin. Posible bang magkaparehas? Hindi naman kaya siya si Chris?
Panghihinuhan na nga ni Yula patungkol nga sa lalaki. Bigla niyang naalala noong mga sandaling nagkatitigan nga sila sa kanilang mga mata. Naalala rin niya kung paanong lumisan na nga lamang si Chris nang ikwento nga ni Yula ang tungkol sa ama ng mga bata. Bigla pa nga nitong inamin ang pangalan niya. At yung pagkakaroon nga nito ng isang mamahaling cellphone. At higit sa lahat ay ang bracelet na siyang katulad nga ng couple bracelet ni na Chris noon. Dahil sa mga bagay na pinagtagpi-tagpi ni Yula, na-realize nga niya na baka nga ang lalaking tinulungan niya at nakausap niya ay ang lalaking matagal na nga niyang nais makita. Ang kanyang dating kasintahan. Kusa na ngang nagsipatakan ng mga luha ni Yula mula sa kanyang mga mata. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya si Chris. Umiiyak na ng sambit ni Yula. Nanatili lang siya sa loob ng kanyang kwarto habang patuloy na tumatangis. Ilang oras din siyang naging ganon hanggang sa natapos na nga ang party. Hindi ako makapaniwala sa iyo, Yula. Ano ba talagang nangyayari sa iyo, ha? Nagdala ka ng pulubi rito sa bahay natin? Tapos bigla ka na lang nawala sa party kanina. Paninermon nga ni Ellen kay Yula. Habang sila ay nasa sala. Ellen, hayaan mo na muna ang anak natin. Baka marami lang siyang iniisip. Kalmadong wika naman ni Michael. Hindi, Michael. Unreasonable yung mga ginawa niya. At nung sinabi mo sa amin na ipinasyal lang ang mga apo ko, saan ba talaga kayo nagpunta nun, ha? Aminin mo nga, Yula? Nung araw ba na yun, binalikan ninyo ang pulubing yun? Pwede po bang wag ngayon, ma? Gusto ko nang magpahinga. Malamig nga ang boses na turan nga ni Yula. At biglang tumayo. Yula, nag-uusap pa tayo. Sigaw nga ni Ellen ngunit nagtuloy-tuloy lang naman sa pag-alis si Yula papunta nga sa kanilang silid. Humiga nga si Yula sa kama at tinitigan nga ang kisame. Hindi niya na alam kung ano ang iisipin. Basta isa lang ang alam niya at nais niya ngayon. Yun ay ang sana makita niya ulit ang pulubing si Chris upang makausap at malaman nga ang buong katotohanan. Hindi nga nakatulog si Yula sa pag-iisip tungkol kay Chris, kaya naman kinabukasan agad nga siyang umalis sa kanilang bahay upang magtungo sa park at hanapin si Chris. Subalit ilang oras na nga siyang naghahanap ay hindi na nga pa rin natatagpuan si Chris. Minsan pa nga kapag may nakikita nga siyang pulubi ay napagkakamalan pa nga nitong si Chris. Sa isang banda, nasa loob nga si Chris ng kanyang magharang kotse habang pinagmamasdan si Yula na naghahanap. Batid nga ni Chris na siya ang hinahanap nito. Ngunit nagdadalawang isip nga siya kung magpapakita ba siya rito o hindi. Nasaan na ba siya? Kung kailan naman kailangan ko siyang makita at makausap, saka naman siya wala. Tila ba naubusan ng pag-asang sambit ni Yula sa kanyang sarili. Napagod na nga rin siya sa walang tigil nga niyang paghahanap. Kaya naupo na nga muna siya sa damuhan ng parke. Hanggang sa bigla na nga lamang bumuhos ng malakas na ulan. Nagsitakbuhan ng mga taong naroroon sa park upang sumilong. Subalit hindi man lamang natinag nga si Yula na siyang nanatili lamang na nakaupo habang tumutulong ang kanyang mga luha. Hindi na nga niya kasi kaya pang pigilin ang emosyon niya. Nakaramdam nga ng awa si Chris sa nakikita niya. Hindi na nga niya kaya pang hindi puntahan si Yula. Ngunit nagdalawang isip din siya kung magpapanggap ba ulit siyang pulubi o hindi na. Ngunit sa huli, mas pinili nga niyang lumabas ng kotse. Sa totoong itsura niya dala ang isang payong upang payungan nga ang kaawa-awang si Yula. Nagtaka si Yula nang hindi na nga niya maramdaman ang bawat patak ng ulan sa kanyang mga balat. Kaya naman dahan-dahan nga siyang nag-angat ng tingin. Chris? Gulat na sambit nga ni Yula nang makita nga niya ang lalaking ilang taon nga rin niyang hindi nakasama at nakita. Ikaw ba yan? Tanong nga ni Yula. Hindi naman sumagot si Chris kaya tumayo nga si Yula. Sabihin mo, ikaw na ba yan, Chris? Sa isip-isip niya hindi ba ito isang panaginip o imahinasyon lang? Hinaplos-haplos nga ni Yula ang mukha ni Chris at saka niyakap. Ang tagal kitang hinintay, alam mo ba yun? Ang tagal naming hinintay. Humihikbing sambit nga ni Yula. Niyakap na nga rin ni Chris si Yula gamit ang isang libre nga niyang kamay dahil ang isang kamay nga niya
ay hawak ang payong. Ipinikit nga ni Chris ang kanyang mga mata dahil sa wakas ay nayakap na nga rin niya ang babaeng pinakamamahal niya. Bakit ngayon ka lang napakita? Tanong nga ni Yula habang nasa loob na nga sila ng kotse ni Chris. Maniwala ka man sa hindi, matagal ko kayong hinanap. Kailan ko lang kayo nahanap? Sa tulong na nga rin ng mga tauhan ko kaya lang naisip ko na baka hindi rin kita makita o malapitan kapag nagpakita ako sa inyo. Kaya ba nagpanggap ka bilang isang pulubi? Pagputol nga ni Yula sa paliwanag ni Chris. Automatic naman napalingon si Chris kay Yula at napalunok. Oo, yun lang kasi ang naisip kong paraan. Maya-maya ay pag-amin na nga ni Chris. Hindi na rin ako magtataka kung paano mong nalaman dahil alam kong nasa iyo ang bracelet na naiwan ko nung nag-uusap tayo. Alam kong nagkaroon ka na rin ng ideya dahil sinabi ko sa iyo ang pangalan ko. Hindi na ako magugulat dahil alam kong matalino kang tao. Litaan niya nga ni Chris. Kaya lang kahit ano pa man ang gawin ko, magpanggap man akong pulubi o ang tunay na ako, walang magbabago. Pagtatabuyan pa rin ako ng mga magulang mo. Dugtong pa nga niya. May kumirot nga sa puso ni Yula matapos marinig ang mga sinabi ni Chris. Ilang beses man niya kasing pagsabihan o pigilan ng kanyang mga magulang, wala rin naman siyang magagawa dahil magulang niya ang mga to. Pero sobrang saya ko, nakasama kita ulit Yula. At sobrang saya ko rin na malaman na nagkaroon pala tayo ng mga anak at kambal pa. Nakangiting usal nga ni Chris nang hawakan nga niya ang kamay ni Yula. Oo Chris, may mga anak na tayo at tulad ko sabik na sabik din silang makita ka. Ani nga ni Yula. Napalaki mo sila ng mabuti Yula. Kahit na wala ako, nagawa mo silang mapalaki ng tama. Katulad mo mabubuti rin sila. Hindi ako nagsisisi na ikaw ang babaeng minahal ko noon at minamahal ko hanggang ngayon. Ani nga ni Chris. Hindi rin naman ako nagsisisi na ikaw ang minahal ko Chris. Masaya nga ako eh. Dahil kung hindi dahil sa'yo, ay hindi ako magkakaroon ng mga anak na katulad ni na Charles at Cheska. Yula, gusto mo ba akong makasama ulit? Gusto mo bang magsama-sama na tayo ng mga anak natin? Matagal na panahon na din tayong managkawalay. Hindi rin ako nagkaroon ng pagkakataon na makasama ang anak natin. Yula please, sumama ka na lang sa akin. Sumama na kayo ng mga anak natin sa akin. Biglang saad nga ni Chris. Ilang beses na napakurap si Yula. Chris, wala kang ideya kung gaano ko ka gustong makasama ka. Pati na yung mga anak natin. Gustong gusto ka na rin nilang makasama. Pero paano mga magulang natin? Paniguradong katulad noon paglalayuin lang nila tayo dahil sa idwaan nila. Tura naman ni Yula. At hindi na ako makakapayag pa na paglayuin nila ulit tayo ngayon. Yula, mahal na mahal kita. Ilang taon din akong nagdusa dahil wala ka na sa piling ko. Ngayon na may pagkakataon na ulit akong makasama ka. Pati ng mga anak natin, sa tingin mo ba? Palalagpasin ko pa ang pagkakataon na to gaya noon? Yula, handa akong ipaglaban ka sa kahit na sino. Kahit sa mga magulang natin. Dahil ayoko nang mawala ka pa sa akin. Please Yula, give ourselves a chance. Pumayag ka na sa gusto ko. Sumama ka na sa akin, magsama na tayo ni na Charles at Cheska. Bubuuin natin ang pamilya natin, Yula. Please. Pagsusumamo nga ni Chris habang nangingilid na ang kanyang mga luha. Oo, Chris. Pumapayag na ako. Sasama na ako sa'yo. Sasama na kami sa'yo. Tatango-tango nga na tugon ni Yula. Salamat, Yula. Mahal na mahal kita. Masayang sambit nga ni Chris sa kahinalikan ng labi ni Yula. Ilang minuto rin nilang inangkin ang mga labi ng isa't isa. Simbolo kung gaano nga sila kasabik at kung gaano nila na-miss ang bawat isa. Matapos nga ilang minuto ay sinamahan nga ni Chris si Yula na bumalik sa bahay nila upang kunin ang mga gamit pati na nga rin ang kanilang anak. Dito ka lang Chris, ako nang bahala. Iahanda ko ang mga gamit at ilalabas ko ang mga anak natin. Bilin nga ni Yula kay Chris. Mag-iingat ka. Dito lang ako, hihintayin ko kayo. Saad nga ni Chris. Pinunlaan na nga niya muna ng halikang mga labi ni Yula bago tuluyang pumasok. Sa loob ng bahay si Yula. Ingat na ingat si Yula na umakyat ng kwarto niya at inihanda ang isang maleta, ang ilan sa mga gamit niya. Pagkatapos nagtungo naman siya sa kwarto ng mga kambal niyang anak. Mommy, bakit may dala ka pong maleta? Aalis ka po ba?
kagad na tanong nga ni Cheska. Mga anak, hindi ba gusto ninyong makita at makasama ang daddy nyo? Nakangiting tanong nga ni Yula. Sa mga bata, Opo, Mami. Bakit pa, Mami, makikita na po ba namin si Daddy? Mabilis naman ang sagot ng magkapatid. Nilapitan nga ni Yula ang mga anak niya at niyakap saka sumagot. Oo mga anak, makikita niyo na siya. Makakasama na natin siya. Talaga po? Totoo po ba yan? Hindi makapaniwalang bulalas pa nga ni Charles. Tumango naman si Yula. Oo mga anak, kaya alis tayo ngayon at sasama sa daddy ninyo. Pero huwag kayong maingay ha kasi kapag nahuli tayo ng lola at lola nyo, paniguradong hindi nila tayo papayagan na sumama sa daddy nyo. Gusto nyo ba yun? Ayaw po namin, Mami. Nag-iling-iling naman ang magkakambal. O sige, ayusin na muna natin ang mga gamit nyo, tapos sa alis na tayo, okay? Inayos na nga ni Yula ang mga gamit ng mga anak niya sa isa pang maleta. Kinakabahan siya sa ginagawa nila ngunit alam niya sa sarili niyang wala nang atrasan to dahil gusto niya rin naman to. Habang bitbit ang dalawang maleta, maingat nga si Yula pati na nga rin ang mga anak niya na lumabas ng bahay. Maayos naman silang nakalabas ng gate, ngunit may kaba pa rin sa dibdib ni Yula. Mommy, nasan po si Daddy? Tanong nga ni Cheska. Nandun siya. Itinuro nga ni Yula ang isang kulay itim na kotse na nakaparada hindi kalayuan. Tara po, Mami, puntahan na po natin si Daddy. Excited na yaya nga ni Cheska at naunang tumakbo patungo sa kotse. Sumunod naman kaagad si Charles. Lumabas na nga rin ng kotse si Chris at sinalubong ang mga bata. Natigilan naman ang mga bata habang pinagmamastan si Chris. Kayo po ba ang daddy namin? Usisa nga ni Charles kay Chris. Sumilay ang isingiti sa mga labi ni Chris sa kaniyakap nga ang kanyang mga anak. Napangiti na nga rin si Yula habang pinagmamasdan niya ang kanyang magama. Habang palapit na rin siya sa mga ito, bitbit pa rin ang mga maleta. Yula, Chris, saan niyo dadalhin ang mga apo ko? Napamulagat nga si Yula nang marinig nga niya ang sigaw ng kanyang walang iba kundi ina. Kaya naman nagmadali na nga siyang lumapit kina Chris. Kaagad naman isinakay ni Chris sina Charles at Cheska sa loob ng kotse saka tinulungan nga si Yula sa mga maletang bitbit nito. Chris, walang iya ka? Saan mo dadalhin ang anak at mga apo ko? Guard! Patuloy pa rin sigaw nga ni Ellen habang palabas na nga siya ng gate. Hinabol nga ni Ellen at Michael, sina Yula ngunit hindi na nga nila nahabol ito dahil huli na nga ang lahat. Napaharurot na nga ni Chris ang kotse palayo. Sobrang bilis ng kabog ng dibdib ni Yula ngayon. Ito kasi ang unang beses na tinakasan nga niya ng ganito ang mga magulang niya. Ngunit may parte nga sa puso nga niya na masaya. Kayo po ba talaga ang daddy namin? Maya-maya ay tanong nga muli ni Charles habang magkatabi nga sila ni Cheska na nakaupo sa backseat. Sinulyapan nga ni Chris ang mga anak niya sa rear view mirror at sumagot. Oo, ako nga ang daddy ninyo. Patawarin niyo ako kung ngayon lang ako nagpakita. Saad nga nito. Kung ganun, hindi ka po talaga isang pulubi. Singit naman ni Cheska na tila ba nahihiwagaan sa mga nangyayari. Sandaling nagkatingin na naman sina Yula at Chris dahil sa pagtataka bago nilingon nga ni Yula ang kanyang anak. Pulubi? Anong ibig mo sabihin, Cheska? Usisa nga ni Yula sa bata. Magkapareho po kasi sila ng boses eh. Parehas din po sila ng tangkad tsaka pangangatawan. Tapos magkamukha po sila kung parehas pong malinis ang mukha nila. Kaya naisip ko po na baka isa lang po sila. Daddy, nag-disguise ka lang po ba nun? Nagtatakang saad nga ni Cheska. Matalino nga ang kambal. Mga anak, mahabang kwento at komplikado pero tama ka, Cheska. Nagpanggap nga lang ang daddy ninyo na maging pulubi para makita niya kayo. Tayo. Pero ang importante ngayon magkakasama na tayo. Hindi ba yun naman talagang hinihiling nyo noon pa? Magkasabay na tumango naman si Charles at Cheska bilang tugon. Hindi na ako magtataka kung bakit matatalino ang anak natin. Nagmana ba naman sa'yo? Mahinang bulong nga ni Chris kay Yula na mahinang ikinatawa nga rin ni Yula. Daddy,
Hindi ka na po ba mawawala sa amin? Makakasama na po ba namin ikaw forever? Ilang sandali pa ay tanong nga ni Cheska sa kanyang ama. Oo anak, hindi na ako mawawala sa iyo kahit kailan. Confident na sagot naman ni Chris habang abala pa rin sa pagmamaneho. Saan nga pala tayo pupunta? Usisa nga ni Yula. Sa rest house. Medyo malayo pa yon pero mas maigi nang doon tayo para hindi tayo mahanap o matunto ng mga magulang mo. Sagot nga ni Chris habang ang tuon ay nasa kalsada. Napangiti na nga lamang si Yula lalo na nang hawakan nga ni Chris ang kamay niya. Inabot din ng ilang oras ang biyahe at nakatulog na nga ang mga bata sa backseat. Maski si Yula ay hindi na nga rin nakayanan ng antok. Nang huminto ang kotse, ay sinulyapan nga ni Chris si Yula at ang mga anak nila. Hindi niya maiwasan ang ngumiti. Dati pangarap niya lang na magkaroon ng isang pamilya kasama si Yula at ngayon ay nagkatotoo na nga ito. Dahan-dahan na inilapit nga ni Chris ang mukha niya sa mukha ni Yula upang halikan ng pisngi nito ng ilang beses dahilan para magising si Yula. Nandito na ba tayo? Unang tanong ni Yula at umayos ng upo. Yes, nandito na tayo. May ngiting sagot nga ni Chris. Bumaba nga sila sa kotse at bumungad nga kay Yula ang isang malaking gate. Binuhat naman ni Chris sa magkabilang braso at balikat niya ang mga anak nilang natutulog pa rin. Sinalubong sila ng isang matandang babae na siyang nagbabantay at nag-aalaga ng rest house ni na Chris. Inalalayan sila nito at papasok nga sa loob at inihiga nga ni Chris ang mga bata na magkahiwalay sa kama pero sa isang kwarto. Wow! Sila na ba ang mga anak mo, Sir Chris? Napakagwapo at napakaganda ng mga bata. Mahanang-mahal sa mga magulang. Komento naman ng matanda. Opo manang Amy, sila na nga po ang mga anak namin ni Yula na hindi ko man lang alam na nagkaroon pala talaga ako ng mga anak. Pero hindi na mahalaga yon. Ang importante ngayon ay kasama ko na rin ang pamilya ko. Tugon nga ni Chris. Alam mo Sir Chris, nung tinawagan mo ako kanina para sabihin na darating kayo ni Yula at ng mga anak ninyo, naku sobrang excited ko. Alam ko kasi na matagal mo nang gustong makasama si Yula. Tapos ngayon may mga anak pa pala kayo at kambal pa. Sana lang hindi na ako hadlangan pa ng mga magulang ninyo. Litanya pa nga ni Manang Amy. Hindi naman nakaimik sina Yula at Chris. O siya, maiwan ko na muna kayo ha. Yung kwarto nyo nga pala maayos na. Magluluto lang ako ng mga pagkain para mamaya makakain na rin kayo. Paalam nga ni Mamang Amy at lumabas na nga ng kwarto. Gusto mo bang magpahinga muna? Konsulta nga ni Chris at tumango naman si Yula. Nagpunta na nga sila sa kwarto na sinasabi nga ni Manang Amy at totoo ngang malinis at maayos ito. Okay ka lang? Iniisip mo ba ang mga magulang mo? Nagsisisi ka ba? Sunod-sunod nga na tanong ni Chris kay Yula nang pareho nga silang naupo sa kama. Hindi ako nagsisisi Chris. Sa totoo lang masaya nga ako eh. Kasi sa wakas may chance na para mabuo ang pamilya natin. Masaya din ako para sa mga anak natin. Pero wala akong pinagsisisihan. Kung may pinagsisisihan man ako, yun ay yung panahon na hinayaan kong paghiwalayin tayo ng mga magulang natin. Ang daming taon na nasayang. Mga taon na sana nabuo tayong apat. Mga taon na sana naging masaya tayo bilang isang pamilya. Nangingilig nga ang luha na usal nga ni Yula. Huwag mo nang isipin pa ang nakaraan, Yula. Ang isipin mo yung ngayon. Magkakasama na tayo at may pagkakataon na tayo para maging masaya bilang isang pamilya. At hindi na natin papayagan pang paglayuin tayo ng kahit sino. Especially ng mga magulang natin, okay? Tumango si Yula at muli ay sinakop nga nilang mga labi ng bawat isa at nagtagal lamang ng ilang segundo saka sila nagpahinga. Pagkaraan ng ilang sandali, kumain na nga sila na siyang niluto nga ni Manang Amy. Labis naman ang tuwa ng matanda habang pinagmamasdan nga niyang pamilya ni na Chris sa pagkainan. Matapos nga nilang kumain tumulong nga si Yula kay Manang Amy sa pagliligpit at paglilinis ng kanilang pinagkainan. Ikaw po pala yung sinasabi sa akin dati ni Chris na pinagsasabihan niya at pinagkukwentuhan tungkol sa aming dalawa? Saad nga ni Yula.
sa matanda upang magbukas nga ng isang usapan habang naguhugas nga sila ng mga pinggan. Oo, walang araw na hindi kanya ikinukwento sa akin. Palagi siyang maligaya at nakikita ko ang saya sa mga mata niya sa tuwing nagkukwento siya tungkol sa'yo. Kaya nga kahit hindi pa kita nakikita sa personal ay parang kilala na pa rin kita. Dahil sa kanya, dahil sa mga kwento niya, natatawang turan nga ni Nanang Amy. Alam mo ba, sobrang mahal na mahal ka ni Chris. Simula nung magkahiwalay kayo noon dahil sa mga magulang ninyo, hindi na siya nagmahal pa ng iba o kahit tumingin man lang sa iba. Tanging ikaw lang ang laman ng puso niya. Hinanap ka rin niya lalo na nung nalaman nga niyang lumipat na pala kayo ng tirahan. Ilang taon din na sobrang lungkot ng buhay niya. Tanging alaala niyo lang dalawa ang bumubuhay sa kanya at nagbibigay ng pag-asa. Hindi siya sumusuko hanggang sa nahanap ka niya. Ngunit alam niyang hindi rin ganun kadali. Dahil alam niyang katulad dati ay paglalayuin pa rin kayo ng mga magulang niyo. Kaya naman naisip niyang magpanggap na lang na isang pulubi para lang malaya ka na niyang masilayan kahit sa malayo. Ibang klaseng bata yang si Chris. Handa talagang gawin ang lahat para lang sa taong minamahal niya. Dagdag pa nga ni Amy. Totoo po yan, Manang Amy. Hindi nga rin po ako makapaniwala eh. Pero ayun nga, kahit na nagpanggap pa siya na pulubi ay pinagtabuyan pa rin siya ng mga magulang ko. Pero ngayon, desidido na ako sa naging desisyon ko, Manang. Ilang taon din akong nagtiis na hindi namin kapiling si Chris. Kaya ngayon hindi ko nasasayangin pa ang pagkakataong to na binigay para sa amin. Tura naman ni Yula. Tama yan, Iha. Huwag niyo sanang pakawalan pa ang isa't isa. Lalo na't may mga anak kayo. Wala nang masasaya pa sa pagkakaroon ng isang masaya at buong pamilya. At yung mga magulang niyo, huwag kayong mag-alala dahil ipagdarasal ko na sana matanggap na nila na tunay talaga kayong nagmamahalang dalawa at hindi na mapaghihiwalay pa. Nakangiti nga si Manang Amy habang sinasambit ang mga katagang yun. Napangiti naman din si Yula at tinapos na nga ang kanilang ginagawa. Katatapos lang ni Yula na maligo at handa na nga sana siya. Sa kanyang pagtulog nang biglang may mga brasong ang yumakap sa kanya mula sa kanyang likuran. Hindi mo ba talaga ako nakalala nung nagpapanggap akong isang pulubi? Biglang usisa nga ni Chris habang yakap nga niya si Yula. Ang totoo niyan, nung natitigan ko ang mga mata mo, may kakaiba akong naramdaman. Kaya lang isinawalang bahala ko yun dahil ang akala ko imposibleng mangyari yun. Isa pa, medyo nagbago din kasi ang itsura mo eh. Mahaba kasi dati ang buhok mo, hindi tulad ngayon. Mas nagkaroon ka rin ngayon ng tikas at muscle sa katawan. Kaya naman hindi ko na rin inisip pa noon na baka ikaw si Chris. Pero ikaw naman pala talaga yun. Ani nga ni Yula. Mahal na mahal kita, Yula. Siguro nga nakaya ko na ilang taon na hindi kita nakasama. Pero ngayon hindi ko na yata kakayanin kung sakaling mawala ka pa sa akin. Usal nga ni Chris. Ako rin, Chris. Hindi ko na rin kakayanin kapag nawala ka pa sa amin. Sambit naman ni Yula at hinarap na ang lalaking mahal niya. Sa ilang araw na pamamalagi nila sa rest house, ay makikita mong sobrang saya nila. Tipong walang ibang iniisip na problema, kundi ang bawat isa lamang. At ang halakhakan ni na Charles at Cheska ang lalong nakapagbibigay nga ng saya sa mga puso nila. Ngunit katulad na lamang ng panahon, hindi palaging maaraw o maganda. Dahil darating at darating pa rin ang araw na uulan at babagyo. Kagaya ng mga buhay natin, hindi lamang puro tuwa at saya ang ating nararanasan. Dahil tila ba muli na namang natuldukan ang kasiyahan ni na Chris at Yula nang isang araw magpakita nga bigla ang kanilang mga magulang sa rest house. Walang iya ka talaga, Chris? Anong karapatan mo para itakas si Yula at ang mga apo ko, ha? Kagad na sigaw nga ni Ellen nang magtungo nga sila, Chris at Yula, sa sala matapos ibalita sa kanila ni Mamang Amy na naroon nga ang kanilang mga magulang. Hoy, Ellen! At ikaw, anong karapatan mo para sigawan ng ganyan ng anak ko, ha? Buwelta naman ni Cecilia na siyang ina ni Chris. Huwag kang makialam dito, Cecilia. Dahil una sa lahat, itinakas ng walang kwenta mong anak ang anak ko at ang mga apo ko.
Singhal naman pabalik ni Ellen. Kung makapagsalita ka naman, akala mo kung sino kang perpekto. Baka nakakalimutan mong itinago mo sa amin ang mga apo ko na hindi mo ipinaalam sa amin na nagkaroon pala ng anak, sina Chris at Yula. At baka nakakalimutan mo rin na nasa tamang edad na sila. Sagot naman ng ina ng lalaki na si Cecilia. Patuloy na nagsagutan ng dalawang ina nina Chris at Yula hanggang umabot nga sa puntong susugurin na nga nila ang isa't isa. Kaya naman umawat na nga ang kanilang mga asawa na sina Michael at Sandro. Ma, itigil niyo na to please. Pag-awat na nga rin ni Chris. Ikaw ang tumigil, Chris. Simula ngayon hindi mo na makikita pa sinayulat ang mga apo ko dahil kukunin ko na sila sayo. Asit pa nga ni Helen kay Chris. Ma, tama na. Hindi na napigilan pa ni Yula ang sarili na sumigaw dahilan upang magulat nga silang lahat. Ma, hanggang kailan nyo ba kami paglalayuin at hahadlangan ha? Sadya bang ayaw nyo kay Chris para sa akin? O dahil sa magkaaway lang kayo ni na Tita Cecilia? Ma, hindi ba kayo napapagod? Kasi ako pagod na. Ilang taon na kami nagdusa dahil pinaghiwalay ninyo kami noon. Kusa na nga rin tumulo ang mga luha ni Yula dahil nga sa masidhing emosyon. Please naman tama na. Nagmamahalan lang naman kami ni Chris eh. May mga anak na kami. Gusto lang namin na maging masaya at mabuo ang pamilya namin. Pati ba naman yun hahadlangan nyo rin? Bakit? Dahil sa mga ego nyo? Paano naman kami? Wala ba kayong pakialam sa kung anong nararamdaman namin? Ang sa-selfish nyo. Tuluyan na ngang humikbi si Yula sa sakit na kanyang nararamdaman. Noon pa man ay palagi na ngang ganito. Palagi nga sila ni Chris ang naiipit sa hidwaan ng mga magulang nila. At pagod na nga si Yula. Yula, sambit nga ni Ellen sa pangalan ng anak niya. Mommy, Daddy, Lola, Lolo, nag-aaway po ba kayo? Sambit nga ng isang maliit na boses. Kaya lahat sila napatingin sa isang direksyon kung saan doon nila nakitang magkakambal na sina Charles at Cheska na umiiyak na nga rin. Mommy, bakit ka po umiiyak? Tanong nga ni Cheska. Lola, totoo po ba na ilalayo niyo po kami ulit kay Daddy? Please po, wag niyo po sana kaming ilayo kay Daddy. Masaya na po kami, maawa po kayo sa amin, Lola. Pakiusap nga ni Charles at tuluyan na nga siyang humagulgol. Nakaramdam ng pagkahabag ang bawat isang naroroon. Pati na rin sina Cecilia at Ellen na umiwas pa nga ng tingin upang pigilan ang kanilang emosyon. Ma, Tita Cecilia, please naman po, tuldukan niyo na kung ano man ang hidwaan meron kayo. Kahit para na lang sa mga apo niyo. Usal pa nga ni Yula bago niya nilapitan ang kanyang mga anak at niyakap. Lumapit na nga rin si Chris sa kanyang mag-iina upang pakalmahin ang mga to. Kita niyo na? Pati ang mga batang walang muwang nadadamay sa mga pride niyo. Biglang sita naman ni Sandro sa asawa niya at sa asawa nga rin ni Michael. Bahagyang napakayuko sina Ellen at Cecilia na tila ba biglang nakonsensya sa mga nangyayari. Hanggang sa... Tama si Yula, Ellen. Masyado na nating hinahadlangan ang kaligayahan ng mga anak natin at ngayon ng mga apo natin. Hanggang saan ba aabot tong away natin at galit sa isa't isa kahit man lang para sa mga apo natin? Please, Ellen, itigil na natin to. Tuldukan na natin kung ano man ang pangit na meron tayo sa nakaraan. Besides, hindi na tayo bumabata pa. Saad nga ni Cecilia na animoy na tauhan nga sa mga sinabi ni Yula. Napatingin ang lahat kay Ellen na para bang inaabangan kung ano ang magiging sagot at reaksyon niya sa pakikipagayos ni Cecilia sa kanya. Humugot naman ang isang malalim na buntong hininga si Ellen bago nga tumingin kay Cecilia. Ikaw lang naman kasi ang hinihintay ko, Cecilia. Ang taas-taas naman kasi ng pride mo. Dati pa naman talaga gusto ko nang makipagsundo sa'yo para kina Chris at Yula. Pero nauunahan ako ng galit dahil alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero ngayon tama ka. Dapat nga natuldo ka na natin to. Ayoko nang maging kontrabida sa buhay ni Yula, lalo na sa buhay ng mga apo ko. Saad naman ni Ellen, pero may irap pa rin. Dati kasing magkaibigan sina Cecilia at Ellen. Subalit dahil nga sa hindi pagkakaunawaan, napalitan ng galit at puot ang nararamdaman nila para sa isa't isa.
bilang magkaibigan. At ngayon ay nagyakapan na nga sila at tunay na ngang nagkasundo. Kaya naman sobrang lawak ng ngiti ng kanilang mga asawa, pati na rin ang kanilang mga cute na apo, pati na rin ang mga anak nila. May kung anong tinik na natanggal sa dibdib ni Chris at Yula dahil sa wakas, mukhang maayos ang lahat. Magkakasundo na nga rin ang kanilang mga magulang at ibig sabihin lang nun, wala nang makakahadlang pa sa pag-iibigan nilang dalawa. Pagkatapos nga ng tagpong yun, ay nag-celebrate nga sila para sa kanilang mga apo at para na nga rin sa hidwaan na siyang natuldukan na. Napag-usapan na nga rin ang kasal ng dalawa na sina Chris at Yula upang tunay ngang maging ganap na isang pamilya sila kasama ang kanilang mga anak. Buo ngang ibinigay ng mga magulang nila ang kanilang suporta na hindi na makapaghintay kaya minadali na nga lamang nila ang araw ng kasal. Hanggang sa sumapit na nga ito. Sa isang malaking simbahan na puno ng mga magaganda at iba't ibang klase ng bulaklak, mga taong nakangiti at tunay na maligaya sa dalawang taong nasa harap ng altar na siyang nagpapalitan ng kanilang sumpaan bilang tunay na nag-iibigan. Yun na nga ang pinakamasayang araw para sa kanilang lahat. Sa wakas nga, sila ay mag-asawa na. Charles, Cheska, huwag kayong lalayo ah. Pasigaw na bilin nga ni Chris sa kanyang mga anak habang naglalaro. Nang habulan at siya naman ay abala sa pagluluto ng barbecue. Sila kasi ay nasa beach ngayon upang bigyan ng oras ang kanilang pamilya. Sa tagal ba naman nilang hindi nagkasama, kailangan nilang bumuo ng mga magagandang memories. Mahal, gusto mo ba ng tulong? Konsulta nga ni Yula sa kanyang asawa habang palapit siya rito. Hindi na mahal, kaya ko na to. Nakangiting tanggi naman ni Chris, ngunit kaagad din nawala ang ngiti nang makita nga niya ang suot ni Yula. Oh, bakit naman ganyan ka makatingin sa akin? May mali ba sa katawan ko? Usisa naman ni Yula na tinapunan din ang tingin ng katawan niya. Wala naman, ang sexy mo kasi. Nakatupis ka lang kaya malamang maraming mga mata ang titingin sa'yo niyan. Baka hindi ko mapigilan ng sarili ko at mapaaway ako kapag may nahuli akong nakatingin sa'yo. Saad nga ni Chris sa seryosong tono. Ito naman, kala ko naman kung ano na. Huwag kang magbiro at huwag mo nga akong binubola. Tura naman ni Yula na mahinang hinampas nga ang braso ni Chris. Hindi kita binobola, mahal. At masalong hindi ako nagbibiro. Seryosong wika pa nga ni Chris. Kaya naman hindi nakaimik si Yula. Sorry na, mahal. Sige, magpapalit na lang ako. Nakangusong ani nga ni Yula at akmang tatalikuran na nga niya si Chris nang hapitin naman siya nito sa bewang. Ayoko lang naman kasi na may mga ibang lalaki na titingin sa'yo. Gusto ko akin ka lang, mahal. Bulungan ni Chris sa tenga ng kanyang asawa. Tila ba may kumiliti sa puso nga ni Yula. Oo, kinikilig nga siya sa sinabi ng kanyang asawa. Sa'yo lang naman talaga ako, mahal eh. Mabilis na hinalikan ni Chris si Yula. Sa mga labi nang biglang lumapit nga sa kanila ang mga bata upang yayain nga silang maglaro. Mommy, Daddy, sali po kayo sa amin ni Cheska maglaro ng habulan. Biglang sulpot nga ni Charles. Sige ba? Kagad na pagpayag naman ni Yula. Si Daddy po ang taya, Mommy, tara takbo na po tayo. Sigaw nga ni Charles nang magsimula na nga siyang tumakbo palayo kasama si Cheska. Tumakbo na nga rin si Yula at siya ang unang hinabol ni Chris. Na siyang nahuli na nga rin kaagad at niyakap nga si Chris sa bewang ng mahigpit upang hindi makawala. Todo ang tawanan ng mga bata dahil sa mabilis sa pagkahuli nga ng kanilang mommy. Patuloy silang naglaro ng habulan at mababatid mo sa kanila ang tunay na ligaya. Ang buhay nga ay hindi puro saya lamang. Lalo na pagdating sa aspetong pag-ibig. Minsan may mga hahadlang at pipilitin tayong ilayo sa kaligayahan natin. At kadalasan, ang puot at galit ang siyang nagiging sanhi kung bakit may mga relasyon na nawawasak o nasisira. Ngunit minsan na makakamit mo lang ang tunay na kaligayahan at kapayapaan kapag natuto kang magpatawad at pakawala ng puot na nanirahan nga sa inyong puso. Kapag nagawa mo yun,
Tiyak na ang lahat ay magiging masaya. Hindi lang ikaw kundi pati na rin ang ibang tao sa paligid mo. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Yula at Chris. Maraming salamat po sa lahat ng maulang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Emily Borac, Riv Romero, Presbyteros Rose, Nesbeth Hanaban, Carmelita Mendoza, Kidim Tess, Ana Lupanganiban, Lourdes, Cutie Rosie, Teresita de los Santos, Celi Taay, Teresita Schmid, Romana Gorospe, Fernando Regidor, Lovina Galang, Riv, Susan Upaga, Imelda Forteza, Janet Kayanan, Jen, De Jessica Rose, Mariani Guzman, Juliet, Panlilio, Pat Panisa, Enday Samante, Rahilda, Aube, Emilia, Amelia Nicolas, Rose, LV Candonto, Aurora Parado, Julieta Hermosura, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Amazing Stories. Thanks for watching. Salamat po sa walang sawang pagsubaybay. At sana po, i-follow nyo rin po ang Facebook page ng Cat Amazing Stories